Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya, hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din ang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin, magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Poong Diyos ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon ang lupaing Juday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog Hordan, noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig, pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari at ikaw o dagat wala ng daluyan? Ikaw naman Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok nanginginig, kayong tupa ang kapara, at ang mga burol na takot na parang maliit na tupa. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ikaw o daigdig ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig, at magmula roon ang tubig na ito ay nagiging batis. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ni Felipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako," mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao."
Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagpalang Sunday po sa inyong lahat. Narito naman po si Bishop Juni. Hopefully, makatulong uli sa pagninilay. Ang kagandahan ng ating gospel for this Sunday is that it can connect really to the Sunday gospel last week na atin ding binigyan ng pagninilay about yung grace and mission. At bakit? Kasi ang gospel natin today reminds us of the same reality na una, di ba sa gospel today na binasa, one of the things that became an issue was, sino ba itong nagpapahayag? No? Para bagang there is a sense of exclusivity among the disciples na sila lang ang followers ni Lord. So kung may ibang nagsasalita tungkol sa ganito, he has no right. Well, ito na mga kapatid, a reminder from our Lord. Kung hindi naman siya nagsasalita laban sa atin, ay sa ano pa? Ay di kakampi natin. In a certain way, I believe this is also part of the problems that we have had in so many ways pagdating sa missionary work and ministry sa loob ng simbahan. When people feel that our mission is exclusive. Alam niyo mga kapatid, we are being called for a mission because it is to become inclusive, to become, sabi nga, ay nakapagdadala papunta kay Lord. Paano pag ang dahilan natin is yung ating mission ang nagpe-prevent sa iba? One thing is to coordinate, one thing is to work with each other, but another is to prevent others. At minsan nakakalungkot na nangyayari simbahan. I always remember when I was still a parish priest ng isang parokya, well, my first and last parish, wherein merong dumating sa akin noon na nagsasabing gusto niya sanang maglingkod sa simbahan, pero ang sabi niya ay nahihirapan siya kasi pinagbawalan siya ng iba na naglilingkod din. Yung magbabasa daw kasi kumpleto na daw. Sabi ko, ba, ganun baga? And I remember talking to our readers, mga commissioned readers or installed readers namin doon, lectors sa aming parokya noon na sinasabi ko, ilang bang araw meron sa isang calendar year? 365. How many readers do we have? Around 50? 60? Hindi pa 365. So, ibig sabihin, meron pang chance ang iba para maglingkod. So, why prevent others if they want to give of themselves sa simbahan, sa ministeryo? Dapat i-welcome. Yun yung isang problema, mga kapatid. And again, a reminder that who we are, our ministry is just God-given. It is a gift from God. It's not something that we have earned, but it is something that is being given. So yung una. Yung ikalwa naman ay yung sense of responsibility nga, di ba? Sense of mission. If it's God giving us this grace, then doon nakakabit yung ating mga dapat na duties and obligations. And one of the big obligations that we have is that we should be not, or we should never become a downfall for others. Nakakalungkot, minsan napapakinggan natin. And because maybe it's true, na minsan may taong sumimba dahil kay Father. No? Hindi naman lahat ng sitwasyon tama yung dahilan. But there are situations like that because baka mamaya si Father condemned them immediately without knowing their stories. Or hindi lang kay Father, somebody from the church. I would always remember again, dito naman, sa diocese ko na kwento sa akin minsan na merong nagpapamisa, instead na going to the office, dumirekta doon sa nabasa ng pamisa, at doon nagsasabi, pakidagdag naman. I do not know why, but somehow siguro maitang ulo nung nag-commentator, namura yung nalapit. Alam nyo mga kapatid, according to that story na binigay sa akin ng isang pare, that same person, hindi naman masamang tao, decided to go to another
group, no? Isang sekta na doon sumama kasi because of that rejection that she received. Hindi ba nagiging cause tayo ng scandal sa iba because of that? Tayo pa yung mga lingkod ng simbahan. And I hope doesn't happen. Bukod sa hindi natin sila nape-prevent na maglingkod, baka mamaya-maya tayo pa yung dahilan kung ba't napapalayo sa Diyos. Mga kapatid, we have to be careful. We have to be careful. Because again, the grace that God is giving us, the call that we are receiving from God, is to bring people to Him, not away. Not to be exclusive, but to be inclusive. So again, mga kapatid, sana mapagnilayan natin to because I believe that that's where the church really has to grow into yung kanyang vocation. It's not something new, but it is a problem because of how we sometimes tend to think that we are graced and blessed to be better than others. Hindi po, baliktad. It is to serve others. So again, sana wag natin malimutan. Always be blessed and be a blessing.